Good morning, everyone. I am Rosabel C. Disamito, the school head of Binalona North Central School SPED Center. And it's my 32 years in the DepEd family, 12 years as classroom teacher, and 20 years as a school head. So I've been in this school for since February 2026. So it's still new in the SPED Center. Mm. Okay. Thank you, ma'am. Thank you for having us dito sa Opo, school and you're thank you for welcome. welcoming our team. This is a few months in po kayo dito sa SPED Opo, Center, opo. sa Binalona North Central School na SPED Center. Kamusta yung experience po ninyo so far? Okey naman po, nakaka-enjoy kasi I have a heart also sa mga sa mga, special needs with special needs na mga learners, gano'n. Yes, dito po sa Binalonan and sa division natin, ilan po yung SPED centers? Mga, 7? What is the difference of a SPED center sa mga hindi nakakaalam? Ano po ba yung pagkakaiba ng SPED center na school sa regular school? Okay. So, sa SPED Center po kasi sir, meron po yung talagang specific na mga rooms or teachers handling, children with special needs, and they are trained. Yes, And, most of them mga Master of Arts major in special education, I see. and tsaka graduate talaga po sila as SPED teachers Okay. po. Yung sa facilities natin nabanggit po ninyo, ano yung mga ibang facilities na matatagpuan sa SPED center na wala sa regular school? Mayroon pong mga specialized na mga devices for them. Like for example, yung mga nagka-cater po ng mga VI or visually impaired, meron po kaming braille, may mga manipulative materials also, which is suited for these learners with Right. special Anong grade needs. levels po yung ganito? Actually, sir, wala po. Pero may mga, tawag dito, yung mga stages na, like for example, yung mga nag-start pa lang, tapos yung hanggang sa mayroong part na transition na mayroon po yung mga livelihood na sa mga adult I na rin see. po. So, paano po ninyo tina-track yung progress ng mga bata? Through ko na rin po, observation at saka may mga assessment po silang ginagamit. So, ano po yung milestones nila pagpasok sa SPED center? Pagka mga ages 4 to 7 po, nag-start pa lang po sila. And then, kapag nakikita na may progress, mga 7 years old to 12, Mm. pumupunta na po sa ibang group. And Opo. then, sa mga pag nakikita na po na may improvement, yung kaya na po nila. Like for example, yung mga fine motor skills, they can already handle yung mga pencil, no? Sa mga, Physically, yeah, opo. sa fine Pag, motor skills. yeah, Mga pagka anong age po yan tinitingnan? ang mga 4 to 6, doon na po tinitignan. And then sa 7 to 12 years old, may mga progress na po. I Yung kaya na see. rin po nila. Even yung mga reading na mga simple words, Opo. kaya na rin So, po pang nila. 4 to 6, ano po yung milestones na inaantabayanan ng mga guro? Mga play-based muna po sila. Play-based, Opo. okay. Pag kinder to grade 3, nasaan po sila? Actually sir, non-graded po sila sir, Non-graded? opo. Depending na lang po sa kanilang ability Oh. na So paano po yun, ma'am? So, they will come here or how do they get to the SPED center? How do you admit them? Actually sir, mayroon pong 4 years old at saka may po, meron pang mga 30 plus Ah, na, sorry, when you said age na 4 to 7, this is age not opo, grade. age 4 to 6 po actually, yung mga Age 4 to 6, pinaka-first, okay. opo. So, pag 4 to 6, play Mga play, muna. opo, Pagkatapos po nun, 7 to 12, 12 years okay. old ay Mga um, medyo na, yung fine mga, motor skills you okay, mentioned. yes And sir. then after that, Even communication skills sir. communication Then after skills. that, yung mga 12 to 17, doon na po yung sila nag-start na may mga nagbabasa na rin. And I see. yung mga simple household chores like Opo. washing the dishes, Opo, mga ganun opo, po. opo. And then sa mga na po, sa mga adult, ito na po yung mga 20 plus. Yung Okay. nagkakaroon na po sila ng training for livelihood. Opo. Like for example, is pwede na silang mag-cook, I see. mag-repack, and then they sell. I see. Okay. Pag opo. Kasi sir, may mga learners kami na ayaw nilang umalis dito, actually. They love to come back and Oh, stay here kasi daw mas, they feel that they belong. right. Iba kasi yung Tapos, community 'no? ang sasaya talaga Oo nga talaga po, eh, siyempre. nila, 'Pag yes. gano'n ma'am, when they finish, when you say adult tapos they can Opo. transition na, ano yung qualification nila? Do they get a diploma? Yes sir, meron din na-acknowledge din po sila at may mga awards din sila during closing I programs po. see. Like for example, may mga level po sila na kindergarten, Opo, do'n po naman sila sa level and then may mga awards I din po see. sila.
And yung gano'n, ma'am, this is equivalent to elementary graduation, high Opo, school gano'n din po. Ay, graduation, hindi gano'n? po, yun nga po, non-graded po yun po. So what does it mean? When they finish, what is the qualification equivalent to? Pagka bumabalik pa rin po sila. Halimbawa, tapos sila sa kinder, puwede naman magbibigay ulit sila ng mga pang grade 1 o mga gano'n. Opo, And then, yung level po, pero actually hindi po nare-reflect doon na sila ay kinder or what. opo. Parang So, kasi po lumabas sa ibang pag-aaral po namin na kokonti ng mga graduates po ng SNED mm. or students with special needs ang nakakatungtong ng TechVoc or ng college. Ano yung ano kaya yung dahilan kung dahil sa mababang transition towards post-secondary opportunities? Actually, ang tini-train po kasi sa SPED is yung pagiging independent po. Kasi not all the time meron po silang kasamang family, I see. yan So po. dito po sa SPED center natin, ano yung mga common, disabilities or special needs na nararanasan or natatanggap ninyo bilang sa mga estudyante na nag-a-apply? Okey. Karamihan po is nasa learning disability po Okay. sila, Ano po yung mga tipo RID. ng learning disabilities? Like nando'n po yung yung mga Down syndrome, Down syndrome. tapos yung mga level po nila is, halimbawa 7 years old pero nasa 2 years old yung level. I see. So mas gano'n, hindi physical? Hindi po, Hindi opo. Kasi masyadong may mga physical? assessment po pa rin pong ginagamit or Ah, binibigay sa kanila. anong assessment po yun? Sa school po, actually may mga bata po na pumupunta dito na as in wala, pero may mga bata rin po na mayroon ng medical assessment I see. or psychological assessment. Opo. Pero yung mga wala po is, aside from through observation na rin ng mga teachers, meron po kaming ginagamit dito na early child development na checklist. Okay. From there po, may mga 7 domains po yon. Tinitignan po nila kung saan sila nag-fail. Like for Okay. example, kung mababa or hindi sila pumasa sa self-help, so doon po sila tututok. Yung ratio po natin ng students to classrooms at ng teachers, how does it differ from a regular school? Actually, we have 2 classrooms po intended for the special education. And Mm. then, sa mga teachers po, sabi ko nga po, may mga specialized na training Yes sila. po, yes. Kaya kung, halimbawa, may mga teacher po na nag-handle ng talagang one-on-one lang, hindi pwedeng ihalo po yung bata sa mga Kailan siya 1:1? Ano yung assessment? pagka yung bata is hindi po ma-tame or may mga, Okay. halimbawa may mga times na yung mga like the autism, meron po talagang time na hindi po sila dapat ihalo kasi they are harmful po kung yung peak po ng kanilang ng pagka yung nagwawala po Ay, sila. so ilan yung mga ganong Tantrums, yun bata? po. Meron pong around 7 sa autism. Although meron na naman po silang levels. Okay. Meron po yung pwedeng ihalo, halimbawa, 2 sila. Opo. Mayroon po yung talagang dapat isa lang niya. Oh, so yung bilang ng mga plantilla ninyo for teachers, medyo tumutugon naman sa bilang ng estudyante na kailangan ng 1:1 or smaller group. Medyo kulang po Ano talaga. po yun? Plantilla, contract of service, paid for ng local government? Plantilla po talaga. Yung salary grade po ba ng ating mga SPED teachers higher compared to Regular. regular? Is Salary parang, grade 11, pag sa teacher 1, pag reg- sa SPED, pag SPED po is, pag special education teacher po siya is equivalent to head teacher. Parang head teacher, yung ano po bang school SG head ng po. head teacher? Mga 14, 14. 16. So yung ganun po, yun yung 7 na meron kayong plantilla positions dito Opo, opo. ay for SPED teachers. Yes. Kung base sa dami ng estudyante, ilan pa ang dagdag na plantilla na SPED teacher yung kailangan natin? Kahit 3 pa po. 3 pa po, para makasampu man lang tayo. Opo, opo. Yung SPED teachers po natin, ang plantilla na 'to, ang requirement ay nakapagtapos ng special needs education. Ayun, Kahit yung halimbawa graduate po sila ng education basta may Master of of special Arts need in Special special need. Education. So ang mahalaga pala is the masters Opo. also, na makakuha sila ng masters na Aside yun. from being a SPED teacher po talaga. Opo. Sa isang regular school, kumbaga hindi nakapag-enroll yung anak nila sa SPED center, ano yung pagkakaiba ng suporta at ng mga tipo ng teachers or yung mga class sizes na meron yung mga estudyante? Yun po, based sa experience ko na rin sa other schools po, no choice, talagang they have to be included sa regular classroom. Ang tendency po niyan is may mga teachers po na hindi enough ang training how to Opo. handle these children. Opo. Kung minsan, nababurn out po yung regular teacher at ang parang battle cry. Ang pan po nila, ang agony naman po nila is parang tinututukan na lang
yung may special need. Opo, opo. Parang kuminsan yung bigger number of regular pupils ay napapabayaan. Kasi nga, Yes. kaya nare-require din po 'pag sa regular school is dapat may bantay po na tumutulong din sa Teaching assistant hindi or po, ano po ang karamihan po tawag do'n? is yung it's either the parent or Dapat yung magulang nandoon. caretaker. So Opo, so may regular class, naka-mainstream yung bata, child, opo. tapos kailangan pumayag or talagang magkusa yung Yeah po. magulang or, any Ah, guardian na anyway nandoon din para yes sir. tumulong. Anyway yung mga po cases naman na talagang yung hindi pa nila makontrol. Pero kapagka okey na po yung bata, kahit hindi na po pumapasok sa loob or kahit wala na po yung caretaker. Kunyari po sa isang bayan, meron tayo kasing siyempre maraming estudyante, Opo, tapos nakita natin sa isang school na ito yung number ng mga bata na with manifestations or with disabilities. May pagkakataon ba na, okey hindi na kasya dito kasi talagang hindi na kayang i-accommodate sa actu mainstreaming. So, dapat ah, ipapadala na siya sa SPED actually center para sir sakto yung yeah. suporta. How does that work? Ah, actually sir nung una, nung wala pa yung RA 11650 na Inclusive Education Act, Yes. ang dial or ang sinasabi ng mga regular teachers is, "Ay hindi po kami do'n po kayo sa Binalonan North kasi nando'n po ang SPED Okey. Center." Opo. Yes, Yes. sir. Pero pagka nung aware na rin po sila yung inclusive education, they have to accept kasi bawal naman po ang turn down sa kanila. I see. So, ngayon po, they accept and then imi-mainstream. Opo, Kaso kailangan yung magulang or may guardian na nakabantay, tapos yung teachers, yung challenge lang po natin is yung training talaga. opo, opo. Kasi marami nga kaming nakakausap ng mga teachers na hirap daw talaga sila. Correct, sir. Kasi yung receiving teachers na tinatawag na, sa kanila napupunta yung mga Opo. learners na may special needs, pero sila mismo, kulang Hindi pa sa nila alam training, kung hindi nabigyan ng opo. tools, to support the child. So paano po yun? 'Pag yung with disabilities talaga na diagnosed, dito ba sila sa SPED center po ipapadala or Nandun pa rin po, sir, especially sa mga barangay schools na they can't afford naman to come here. opo, Kasi first yung fair na rin to nila, come here? opo. Kaya yung mga talagang dun na talaga nila ni-enroll sa mismong Ano barangay. po yung tingin ninyo na epekto nito sa pagkatuto ng bata? For me, sir, yung observation ko po as what I've said, hindi lahat po ay trained well to Mm. handle these learners with special disabilities. Kaya ang nangyayari po, hindi po nila nakikater yung needs talaga ng mga special Opo. children. So, yun nga po, sana at least sa mga receiving teachers na hindi naman enough yung training talaga, meron po tayong tinatawag sana na parang Mhm. learning aid po sana nila, Right. na trained talaga to Opo. handle these children. Opo, opo, opo. Opo. Yung sa screening po natin, kamusta yung karanasan natin? Kasi 'di ba nakalagay po sa, RA 11650 na may child find system, meron tayong referral mechanisms. Opo. Ano po yung karanasan ninyo? So, regarding po sa ano, Yung sa child find system tsaka sa child find screening natin system, ng mga bata? yung child find system po talaga is they go na parang sa barangay Opo, na tinitignan talaga nila kung sino yung yung mga talaga. teachers po natin. Opo, opo. Kailan po ginagawa ito? 'Pag before klase na po. So, dapat kakatapos lang. Po, Yung opo. mga teachers Meron yung pumunta sa mga barangay, nakipagtulungan sa mga, yes. kapitan, sa Opo, mga opo. tanod para anong Makita. gawin? Para mag-interview na rin kung may mga batang mga ganong cases. Opo. Kung baka kasi yung iba is siyempre ayaw po nilang ilabas. Mm. Okay, so in-encourage din po nila na i-enroll. Tapos yung iba is mayroon na pong yung assessment na when they come for enrollment, mayroon na po silang mga medical or mga psychological assessment. I see. Yung sa karanasan po natin sa mga magulang, ano yung experience po natin sa mga magulang na may hesitation or Oo. nangangamba na padala yung anak nila for assessment or talagang papuntahin sa school? Actually sir, ang pinaka-main reason do'n is financial. Mm. And then, yun nga kasi, yung mga magulang is in denial din. Kasi siyempre as parent, kung minsan parang ang hirap i-accept na yung Mm. anak natin is may special needs. And then, yun na rin, yung willing man silang ipunta dito, kasi kung pag sinabi kasi SPED Center, parang nandun yung parang mas magagaling Opo. na at trained na teachers. So, yun po, hesitant po din silang mag
punta or i-enroll kasi nabubuli na rin yung mga bata na gano'n po. Kasi yung Mm. iba kasi is parang wala pang acceptance Opo. din within the community. Opo. So, financial burden, Opo, tapos yung dahil sa cost ng assessments, oo, tapos siguro yung mga magulang yeah, mismo in in terms denial of din po. yung pagtanggap nila and Opo, pag-unawa siguro yes. kung ano yung opportunities na pwede 'pag nakapasok yung bata, Opo. lalo na kung SPED center naman na may tulong, and then siguro yung fear of bullying na talaga Yes. namang nangyayari kasi And one issue thing talaga yeah, po natin. and one thing more sir, may mga parents na ano, parang 'pag pinunta nila dito nagiging caregiver na lang yung teachers. Parang, "Oh, 'yan na," and then susundin ng bata, Siguro yung pag-unawa kung ano yung yes, kailangan nilang role also or opo, gampanan para opo. partner sila Follow-up, ng opo. teacher. Wala rin po Opo, silang follow-up sa bahay. opo, okay, okay. In terms of sa diagnosis, sabi niyo nga po magastos. Kamusta po yung available na services, opportunities? Meron ba yun sa ating mga health center? Meron bang mga professionals dito sa Yeah, inyong opo. bayan na kung saan pwede silang makuha ng gano'ng diagnosis? Pagka sir, mayroon po kasing yearly na nare-receive ng SPED fund Mm. from the government. May Basta SPED fund ang opo, basta may natagpo na with, manifestation, opo, bibigyan po nila ng budget. okay. So, 'pag gano'n po, priority po na ipa-assess yung mga bata na walang assessment I see. Magkano through po that. yung budget na yun? Depende po sa number of, naitag. So, ang budget is yung halimbawa 10,000, ayun po tinitignan na rin namin bawat grade kung sinong may mga Opo. manifestations. Tapos yung pondo na yun nasa school, Opo, pero puwedeng gamitin yun for assessment yeah, ng bata. dina-download po. So, paano gagawin ng magulang para sabihin na, "Uy, may Ah, SPED fund ba diyan para mapa-assess at Kami po ang matulungan kami?" nag-inform. Kailangan natin mami na ano, ipa-assess yung anak natin. It is for free po, wala pong problema Mm. sinasabi namin. So, tapos nagawa po ninyo yun para sa lahat ng estudyante Okay. dito? So dito po is or sa other schools na na-assign ako, meron pa rin pong mga, parents na talagang ayaw nilang ipa-assess. Actually, Oh, kami na pumupunta, pinapasundo na namin, still po ayaw po nila. okey. In terms of the students dito, ilan po yung estudyante sa inyong school? So, 71 po, 71 ah, students? na dito sa SPED lang po, Opo, opo. opo, 71. 71. As of last year po, kasi this year, nung first day pa lang is 52 pa lang ang nai-enroll Okey. na official, pero they are still coming, sir. Yung Kaya 71 po natin is with diagnosis or opo, tapos yung last with year. manifestations, meron po ba Ah, kayo dito sa school? Nandun po sila sa regular class. Nasa regular class. Sa Opo. regular class, ilan po yung mga with manifestation? Siguro in a class po mayroon din mga 5, more than 5 5, per around section? 10, Per gano'n po. section. Opo. Yung sa learning resources, kamusta po yung learning resources natin para sa mga estudyante? So far mayroon pa po pero still lacking. Okay. Okay, Ano so, po yung mga available? Kunyari textbooks, mga libro, ah, 'pag may SLM ba, aral materials, paano po yun 'pag ikaw ay visually impaired or meron din may po, mental yes po. disabilities? For every disability meron din po namang mga ginagamit na mga devices Opo. or mga learning materials for them po. Opo. Saan galing yun? Yun po binibili po namin from SPED Fund. Tapos, Ah, kung hindi kaya may tendency din po na kumuha kami sa regular MOE ng school. I see. Kaya meron din po mga nagdo-donate, from LGU also of Opo. Binalonan meron din po So, silang binibigyan. example po, kunyari visually impaired, anong type Opo, of learning resources yung kailangan yung bilhin para sa kanila? may braille po, Braille, tapos yung white cane, mga white gano'n po. cane. Yung ganyan po, kanya-kanyang bilhin na yan per SPED center. Opo. And yung budget naman sapat. 'Pag sa braille okey lang po and ano, pero yung mga other devices for them, medyo yun pa rin po ang kulang. Ano po yung devices na medyo mahal-mahal? Ayan po yung braille. Yung braille, ano po? Pag mental disability, yung kasi Oo. na-mention niyo po maraming estudyante na Opo. kina-cater po natin ay yun yung need talaga. Ano yung learning resources na kailangan nila? May mga manipulative learning resources po sila. And then yung textbooks, more on sa yung mga Opo, starting to learn like coloring, opo. mga, yung mga letters, sounds, yung mga flashcards Opo. na ano. Although mayroon din sa regular class. Pero halimbawa po, ang kini-cater is medyo visually impaired na yung nakakaaninag lang na Opo, level or opo. yung medyo mahina talaga ang mata. Mas malalaki po yung mga letters for them. So paano yun? You will produce your own or you will buy? Yeah. Kung minsan po mayroon ding nabibili through SPED Fund Opo. and then yung iba 'pag kulang na nire-reproduce na rin po.
So yung sa SPED fund natin, ano yung mga more or less pinupuntahan niya? So sabi nga po natin, assessment, learning Yes resources, po. ano pa yung ibang gastusin na Ah, napopondohan through the SPED fund? Usually sir, yun ang pinaka-main yung assessment. Yun yung malaking Opo. gastos. And then, yung mga materials nga pwede na for them to use. Like for example, sa mga those transition livelihood, syempre nandun na yung mga gagawin nila araw-araw, like washing. Kaya pwede rin pong ibili doon yung mga cooking facilities, Opo. ganun, mga washing machine. Entrepreneurship or Opo. livelihood. Ano pa yung tinuturo natin? So, you teach them literacy? Opo, opo. Up to what level ng literacy yan? Depende rin po yung ability ng Ng child. child. Opo. So, individualized siya to the Pero need of actually the sir, child. may mga nakakapasa na rin po at saka kung kaya na nila, dun na nila nililipat sa regular class. I see. Tapos I may see. certain hour na lang po na they will go sa SPED. Okay. Ano pang ibang lessons na unique sa SPED Center? Lessons, most especially, ayan sir, mga related din po doon sa mga regular class. Pero yun nga lang po, mas mababa po yung level. Yung sabi po nating livelihood, ano pang ibang tinuturo natin? Yung po, yun nga, pagluluto ng So, cooking. Hindi po cooking. ba nasa TLE din yun? Wala po silang subject na TL. I mean, Ay, it's also taught in ay, so it's pero dito po similar. ang tinuturo nila dito is yung pwedeng pangkabuhayan. Like ano po yun? Paggawa ng pulburon, mga Opo, ganun po. And okay. then repacking. Okay. Tapos pagkatapos mag-repack, they sell also sa mga classrooms. Parang I part see. of their output na rin po. Ganun. Performance Okay. output. Eh natututo na rin po silang manukli. Okay. Kaya, So, pati pagbibilang, opo. tinuturuan po Yes sila. po. Okay. Yung sa bagong batas po, di ba meron tayong ILRCs? Opo. Kamusta po yung ating transition or plano towards transitioning towards becoming an ILRC or setting up one in the LGU? Okay, so wish nga po namin maging ILRC rin kung ano SPED Center. Pero there are some challenges na hindi po namin kaya na i-meet. Like for example is yung mga lack of mga special trained na mga professionals like yung therapists, Mm-mm. mga Physical psychologists. therapist, occupational Opo, therapist, na talagang psychologist. nandito rin sana. Opo. Yun po ang wala sa amin. Mga mga materials for like yung hydrotherapy na for that is in a room, and then po parang malit na swimming pool. Opo, opo. Hindi po namin mai-provide yun. And number one is yung space po kasi. Malaki din yung kailangan Opo, ito is espasyo. malit lang yung lot dito Saan sa po yung pinakamalapit na ILRC sa inyo? Mangaldan po. Mangaldan. Tapos yung mga bata po, kunyari 70 plus yung nasa inyo, Mm. ilan doon sa kanila yung sana mas matulungan pag nasa ILRC or kung may ILRC? Half. Half noon. Opo. May idea po tayo kung ilan yung with formal diagnosis na nasa ibang schools dito po sa Binalonan? Sorry sir, pero wala po kung Okay. pero marami-rami naman. Kasi pagka nagkakaroon po kami ng assessment is inter the district po kasi minsanan na pumupunta dito yung mga psychologists, Opo. tapos may certain time for every school. Yung psychologist na po ito ay galing saan? Dito po sa Urdaneta na talagang yun po ang tinatawag namin na talagang kino-contact po namin. Partner nyo na po sila. Opo. And they are the ones who help you with the assessments Yes. that you contract them through the SPED funds Opo. that you receive. Yes. Yung SPED fund natin, sapat ba? Kulang pa po. Kulang pa. Opo. Mga how much do you receive annually? Last year po, more or less 180,000. 180,000 per student? Or Sa na po, lahat na po yun. for all of the Opo. students? So mga magkano po yan per student lumalabas? Actually, hindi po namin dinivide per student, pero depende na po sa needs. Kasi, yun nga po, may mga batang hindi na-assess. Sila Opo. po ang priority. So yung mga kakulangan po sa pondo na available ng 180, ano pa yung mga gastusin na sana meron pa tayong pondo para sa ganun? Una is yung mga materials nga po para sa mga bata. Okay. Mga learning materials. Yun pa, okay. Mga assistive materials, mga ganun. Ano pa pong iba? Usually, yun ang namin ang concern po namin yung talagang yung isang bata sana is mayroon siyang hawakan na gano'n. Ano po yung tingin yung biggest conception tungkol sa inclusive education? Pag sinabi po kasi nating inclusive education na ngayon is parang lahat ilalagay na sa pwede na silang maihalo. Mm-mm. Kasi nga po, hindi na tayo i-stereotype na ito, siya ay isang ganito,
pero dapat include na po lahat. Yun po ang Pero bakit siya misconception? kasi ang misconception siguro nila doon is siguro hindi misconception sir, parang, yung anong tawag dun, yung ayaw nilang tanggapin, sabay gano'n. Kasi nga, sa side na lang po ng teacher, Opo. hindi sa ayaw nilang tanggapin yung mga batang yun. Pero ang concern po nila dun is wala po silang enough training Opo. na ano. Opo. Tsaka yung siguro kung may kasama po silang mga learning aid na ano, okay lang po siguro yung at least may kung magta-tantrums na yung bata, may May tutulong may sa tutulong teacher. po sa teacher para Opo. hindi naman ma-left behind yung mga Opo. mas maraming numbers of pupils na may Dito po sa inyong SPED center, sa inyong mga teachers, kamusta po yung mga kwento nila in terms of yung akala nila yung isang bata, talagang mahihirapan pero eventually nag-succeed or Opo. nagtagumpay po tayo sa pagturo sa kanila at marami din silang natutunan. Ano yung mga kwentong siguro naalala ninyo from your teachers? Kuwan po, yung yun nga, masayang-masaya na rin po sila dahil kung minsan nakikita na po ng mga nila yung mga dating or kahit hindi lang dati yung mga nandito, na sila na mismo ang mga, nagtuturo sa mga halimbawa sayaw, yung mga gifted sa sayaw na rin na nandun po sila sa ano, sa, like yung Down syndrome nga po, talented siya. Siya na pong nagtuturo, siya pong nagle-lead ng, Zumba or exercise in the morning, mga gano'n po. Mga at saka mayroon po kaming mga ano, mga learners po kami na pumunta na po sa palarong pambansa. Nagpa-participate po sa Opo, palarong opo. pambansa? And they are winning. Katulad nga po just lately, yung kuwan po, yung nagka-bronze po siya sa athletics Na po. medal? Opo, para sa Para Games. How about sa parents? Meron po ba kayong advice sa mga magulang na baka makapanood sa kwentuhan po natin? Sa mga magulang po, ang gusto lang namin sabihin sa kanila is, let us be partners sa pagmamahal sa mga batang ito. Kasi yung iba, ano ko na eh, yung iba is talagang nagkakaroon sila ng negligence, shall I say negligence. Parang lahat ipinapaako na lang sa school, sa mga expected teachers. Sana meron din po yung follow-up, tsaka yung talagang let us ipa-feel po natin sa kanila na they're so special and they really need special needs. Mm. Yung love talaga na ano. Kasi yung iba is yun nga, basta binigay na lang dito and then wala na. Kaya gusto po ng mga batang, yun sabi ko nga, kung may 30 years old pa na nandito sila kasi they feel the love. Oo So nga. sana kahit nasa bahay. Maramdaman din nila. Opo. At kailangan talaga tulungan ng mga teachers, ng school, at Yeah. ng tahanan. Kasi yung mahalaga 'pag napunta sila dito, at aktibo yung mga magulang, talagang puwede pang tulungan, Opo. talagang ang dami pang puwedeng matutunan Yeah. at nakikita natin yung pag-grow ng mga bata. Kasi tamang assessment, alam kung anong support ang puwedeng ibigay, Yes. tapos nahahanapan ng paraan para Mhm. masuportahan yung mga bata, para Yes, sir. sa kanilang pagtanda na marami Kaya silang na. lessons, marami silang bagong kaalaman at kakayanan na natututunan din Yes, sa sir. ating Kaya na school. nilang mamuhay na sila lang. Na sila lang and kaya nilang maging independent nga po, Opo. as you said kanina. Sa mga policy makers po natin, kay DepEd, Sec.Sani, sa Senate, sa Congress, ano po yung gusto niyong i-suggest sa kanila? We appreciate po yung mga binibigyan ng mga policies, pero sana po, parang kung minsan ang dating sa amin is parang ang dali na gumawa ng policy. Pero hindi po nila nafi-feel yung nasa baba. So sana bago mag-create ng policy, mayroon din sanang experience na talagang paano ba, ano ba ang buhay talaga sa amin, sa mga teachers, sa special need, lalo na sa special needs education. Kasi kung minsan nga parang ang dali lang mga mag-implement lang ng ganito, pero actually ang hirap pong i-implement. Yun po ang Maraming support ang kailangan, marami maraming po. iba't ibang konteksto na kailangan Yes po. pag-isipan. Opo. So, further refinement pa para talagang tumutugon siya sa realidad na nahaharap Yes ng po. mga Let them schools. experience din sana. Opo. Para ano, hindi Opo. yung basta lang, not to offend po, hindi yung basta magbibigay ng policy, pero dapat more sa yung experience po talaga. Tignan din po talaga nila. Kung meron po kayong wish bilang principal ng isang SPED center, ano po yun?
Ang pinaka-wish ko po is, lahat sana ng learners na with disability is ma-cater yung kanilang needs na talagang, yung full support. Hindi lang kung ano yung meron, siyempre kung limited, parang limited din ang maibibigay. Mm. So sana po kung talagang program for special need is full support po talaga sana. Yung Okay. hindi na magsa-sacrifice nung actually may mga teachers na nagsa-sacrifice na ano, although binibigay din po namin through MOE, pero we still need to ask donations, we still need assistance from our stakeholders. Although, yun din naman po, pero kung minsan is talagang kulang pa rin. Mm. Okay. So, more resources, more support para Opo, talagang matulungan lahat ng bata. yes. Okay. Thank you po, Principal. Thank you for having us. Thank you Marami po. po kaming natutunan sa inyo and sana mapagtulungan nating lahat po yung ating mga learners with special needs. Salamat po. Maraming salamat po, Salamat sir. po.